Bahagyang bumilis ang inflation sa Pilipinas at pumalo ito sa 2.9% nitong nakalipas na Disyembre ayon sa Philippine Statistics Authority. Ang ibig po sabihin, bumilis ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Pero ayon naman po sa PSA, mas mababa naman ito kumpara sa kaparehong panahon noong 2023. At isa sa pangunahing sanhi ng pagtaas ng inflation ay ang presyuhan po na tumaas. Lalo na po yung mga essential goods kabilang ng pagkain at enerhiya. Report mula kay Erlo Bringas. Inanunsyo ngayon ng Philippine Statistics Authority o PSA na sumipa sa 2.9% ang inflation rate sa nakalipas na Disyembre 2024 na kung saan nakapagtala ng bahagyang pagtaas kumpara noong November 24 kumpara noong November 2024 na umabot lamang sa 2.5% ng naging inflation rate. Pero sa kabila niyan, nananatili pa rin mas mababa kung ikukumpara sa kaparehong period noong nakaraang taon na kung saan mas mataas ang inflation. Ayon kay PSA Undersecretary and National Statistician Civil Registrar General Dennis Mapa, ang nasabing inflation data ay nagpapakita lamang daw ng steady economic condition ng bansa sa kabila ng buwan-buwan na increase. Nakikita natin, sabi ko nga kanina, mix tayo, mayroon tayong parang good news in a way, yung rice, substantial decrease yung weight noon. So we are seeing slowdown. On the other hand, mayroon tayong nakikitang pagtaas pa, particularly vegetables. Kasi sabi ko nga kanina, yung kamatis, tumataas pa rin. So, handle niya yung weight ng vegetables. At ang critical, of course, would be the transportation, yung price, weekly changes dun sa price ng fuels, no, diesel and gasoline, kasi substantial din yung ating weight doon. Ang 2.9% rate ay may kukonsidera ding manageable kumpara sa nagdaang December 2023. Nakahatak sa pagtaas ng inflation noong Nobyembre hanggang Disyembre nakarang taon ay ang pagtaas ng presyo ng essential goods kabilang ang pagkain at enerhiya. Isa sa nanguna sa pagtaas ng inflation ay ang food and non-alcoholic beverages, housing, water, electricity, gas at fuels, kasama din ang restaurant at accommodation services. Ito ay may 52.9% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa bansa. Ang mga pangunahing nag-ambag sa pagtaas ng inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels ay ang pagtaas ng presyo ng kuryente na may 1.6% inflation mula sa pagbaba ng presyo noong nakarang buwan ng Nobyembre 2024. Ang pangalawang dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Disyembre 2024 ay ang pagtaas ng presyo ng transport sa antas na 0.9% mula sa pagbaba ng presyo noong nakarang buwan. Pero sa pangkaraniwang individual at sumasahod lang ng below minimum, kakayanin pa kaya nila ang nakitang pagtaas ng presyo ng mga bilihin tulad ng gulay at iba pa kung magpapatuloy ang uptrend ng inflation? Parang tagilid na. Wala na. Ay, 1,000 natin halos mapatak na parang 100 na lang eh. Oo, dati, bit-bit mo, malaking bag. Pag pumunta ka ng grocery. Ngayon, supot na lang na maliit. Ay, magkano may yung presyo ng mga gamot ngayon? Presyo ng mga bilihin natin na pagpasok ko sa ano, halos triplado na ang presyo. Kaya, ngayon, wala tayong magawang bansa Pilipino. Kundi magtiis. Diskarte na lang sa buhay. Erlo Bringas para sa Mata ng Agila, matatag, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.